Kamusta mga bata? Oras na naman ng kwentuhan. Handa ka na bang makinig? Tara! Ang kwento natin ngayon ay may pamagat na Mr. Beetle's Many Rooms. Ito ay gawa ni Robert Magnuson. Gustong ni Salagubang ng bahay. Isa itong maliit na halaman na may 5 sanga. Kaya't pumunta siya sa gitna ng bukid at doon ay nakakita ng tirahan. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang mga gamit at nagsimulang manahan sa halaman. Pinagmasdan ni Salagubang ang kanyang bagong bahay. Nagalak siya ng lubusan. Matapos ayusin ang lahat, ikinabit niya sa harap ng kanyang bahay ang isang karatulang nagsasabing, "Ang bahay na ito na may 5 silid ay pag-aari ni Salagubang. Bawal pumasok ng walang pahintulot." Isang umaga, ginising si Salagubang ng tunog ng musika. Nang hanapin niya kung saan nagmula ang tunog, nagulat si Salagubang sa kanyang nakita. May bagong sangang tumubo sa ibabaw ng kanyang bahay. May mga silid na wala roon dati. At sa ibabaw ng isang sangay, nakaupo si Kuliglig na tumutugtog ng gitara. "Umalis ka rito!" sigaw ni Salagubang. "Hindi mo pa ito!" "Huwag kang magalit," mahinahong awit ni Kuliglig. 5 sanga ang sayo, ang pang-6 ay sa akin. Sumusunod lang ako sa nakasulat sa iyong karatula. Napagtanto ni Salagubang na tama si Kuliglig. Wala siyang nagawa. Saan kaya nanggaling ang mga bagong sanga at bakit hindi niya nakita ang mga ito dati? Nung gabing iyon, minabuti niyang maghintay sa pinaka-ituktok ng dahon upang makita kung may susulpot na mga bagong silid. Naghintay nang naghintay si Salagubang hanggang siya'y makatulog. Nagising kinabukasan si Salagubang nang may marinig siyang kakaibang ugong. Nasindak siya nang makitang wala na siya sa pinakaituktok ng dahon. Isang bagong sanga ang tumubo sa ibabaw niya. Lalong nasindak si Salagubang nang matuklasan niyang ang ugong ay galing kay Bubuyog na kasalukuyang nag-aayos ng kasangkapan. "Hindi ka pwede dito tumira!" bulyaw ni Salagubang. "Wala nang lugar para sa'yo rito! Ang sabi sa karatula mo'y 5 silid lang ang sayo." Sagot naman ni Bubuyog. "Kaya pwede akong tumira dito sa ibang mga sanga." Sagot pa niya ulit. Wala na namang magawa si Salagubang. Ngayon, tag-ulan, tila
parami ng parami ang mga umuusbong na silid sa ibabaw ng kanyang bahay. Nang lumabas ang araw, napansin ni Salagubang na kumakapal ang 5 sanga ng kanyang bahay. Paano ko kaya mapipigil ang paglaki ng aking bahay? Hiyaw niya. Umulan man o umaraw, lumalaki pa rin ito. Sabi pa ni Salagubang. Lumipas ang ilang buwan at naging isang maliit na puno ang bahay ni Salagubang. Sari-saring hayop ang nanirahan sa ibabaw ng mga kanyang silid. May alitaptap at mayroon ding gagamba. May 2 uod, 1 samba-samba, uwang at langaw. Hindi na halos mapansin ang 5 silid ni Salagubang. Isang gabi, nagpasya si Salagubang. Sa palagay ko, hindi na ako pwedeng manirahan dito. Kahit labag sa kanyang kalooban, inimpake pa rin niya ang kanyang libro, tinidor, laruan at pandilig. Binitbit niya ang kanyang unan at tinupi naman ang higaan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang ngayoy wala nang lamang kwarto. Di kita malilimutan, mahal kong halaman. Malungkot na wika ni Salagubang. Ngunit bago tuluyang makaalis si Salagubang, biglang nagsulputan ang lahat ng kanyang kapitbahay. May dala silang mga lobo at mga platong puno ng cake. Surprise! Masayang bati nilang lahat. Mabuhay ka, Salagubang! 1 taon na mula itong tinatag ang dati mong tahanan. Hindi makapaniwala si Salagubang. Inilipad siya ng kanyang mga kapitbahay patungo sa ituktok ng halaman kung saan may isang malaking handaan. Mahusay palang magluto si Bubuyog, kaya't naghanda siya ng masarap na putahe. Tumugtog naman ang gitara si Kuliglig buong gabi. Napakabait mo at pinatuloy mo kami sa iyong tahanan. Awit ni Kuliglig. Sana'y di mo tutuhanin ang iyong pag-alis. Sabi pa ulit ni Kuliglig. Pinagtalumpati nila si Salagubang. Isang bagay na lang ang dapat gawin upang makumpleto ang ating gabi, sabi ni Salagubang. Kinuha ni Salagubang ang kanyang pandilig at sinimulang diligan ang mga ugat ng maliliit nilang puno. Ang dapat niyong pasalamatan ay ang napakahusay na punong ito, sabi ni Salagubang. Binigyan ito kaya lahat ng tahanan, hindi lang ako. Kaya't pagkatapos ng salo-salo, bago matulog, isa-isa nilang niyakap ang kanilang punong tahanan. At doon nagtatapos ang kwento, Mr. Beetles has many rooms. Paalam mga bata, hanggang sa muli nating kwentuhan. Salamat sa inyong pakikinig.